Yeah, what's up guys? What's up right people? So, grabe guys, it's been 2 months na wala na ako sa DepEd, no? A lot of you siguro nagtataka kung bakit nag-alagala ako. Marami mga nagtatanong kung nasa na ba ako ngayon. So, wala na po akong work. Isa na po akong ganap na unemployed but fun-employed. So, yeah, na-enjoy ko yung moment na ganito na hindi kailangan gumising na maaga, ganyan, para pumasok, and hindi naghahabol ng oras, hindi sumasabay sa mga traffic hours, yan. Tapos walang time in, time out, ganyan, walang pressure na kailangan ipasa ng mga documents, requirements. So, na-enjoy ko siya, and nasa transition phase pa rin ako, hindi pa naman ako talaga totally nakapag-adjust, no? Pero good thing, I have people around me na tumutulong sa akin para makuha ko yung mga goals ko sa buhay and mag-remind sa akin na wala na akong work, kailangan kong magsipag ng doble kayod. So, dami ko kasi nakikita ng mga teacher na nagre-resign sa public, no? Nakita ko si teacher siya, nag-leave siya, no? Although hindi pa na sinasabi officially kung magre-resign siya, pero feeling ko lang naman na sa dami ng mga endorsement niya, sa dami ng mga brand deals na makakonsider niya talaga na mag-resign, lalo na kung nag-enjoy siya kasama ng mga friends niya, di ba? Tapos si Teacher Pao, recently nabasa ko yung post niya, na nag-resign siya dahil sa sistema o kalakaran ng DepEd. And true enough, yun din talaga yung nangyari sa akin, no? Na maraming mga teachers, very passionate sila sa pagtuturo. Very, ano talaga, love nila ang magbigay ng knowledge sa mga bata, di ba? Pero, ay, nako ang ingay. Ba yan? So, yun. Nakakainis, no, yung ingay. Anyway. So, yung sistema nga ng DepEd yung malala kasi lagi nila sinasabi pinapagaan daw nila yung trabaho ng teacher pero in reality hindi naman talaga kasi wala naman sila doon. Nagbibigay lang sila ng task pero hindi naman nila na-experience first hand kung paano magturo sa mga bata, 'di ba? So daming alam mo ba, ang teacher talaga, ang dami naming ino-organize parang sangay ng gobyerno na kailangan ipasa, 'di ba? So yung kalusugan ng bata, nandiyan ang Department of Health. Tapos yung Child Abuse or Protection Policy, nandiyan ang DSWD. Tapos basta ang daming mga um, trabaho na imbis na pagtuturo lang yung aatupagin namin, hindi namin nagagawa. So, next thing is yung mga school facilities, no? Alam niyo ba, sobrang butas na butas ang sweldo ng mga teacher. Konting-konti na nga lang yung sweldo ng mga teacher, pero nabubutasan pa dahil sa brigada, no? Dahil sa mga sira-sirang mga kisame, na mga pader. Ikaw, siyempre, hindi mo naman talaga obligasyon na gastusan yun, di ba? Pero imagine, titira ka sa classroom na yun ng isang taon. Titira ka sa classroom na ng isang taon. So, siyempre, mabibwisit ka every time na makikita mong sira yun o hindi gumagana, di ba? So, ang gagawin mo, dahil hindi naman sila magpo-provide ng bagong kagamitan or supply, ikaw na lang yung magpapagawa, ikaw na lang yung bibili, di ba? So, yun ang nakakalungkot na hindi nakikita ng mga karamihan. Kaya, akala ng mga iba, parang reklamo lang yung mga teachers, may mga iba naman na mas mahirap, ganyan-ganyan, doctor, nurse, mga ganyan. Mahirap din yung trabaho nila. Okay? Pero, hindi ba kami pwedeng mag-rant na mga concern namin, di ba? So, na sana dapat nakikita ng government natin. And yun, kaya maraming mga teachers na umaalis. Tapos siyempre, may mga iba pa dyan, nagpa-power tripping ng mga boss, may mga toxic mentality yung mga ibang mga kasama mong teacher, na hindi mo rin sila masisi kasi pagod na silang magtrabaho, lalo na yung mga matatagal na sa serbisyo, no? Pagod na sila magtrabaho, gusto na nila magpahinga, pero wala kasi silang makitang opportunity, o hindi nila mahanap yung gusto nilang opportunity, o wala silang courage na gawin yung isang bagay para umalis sa pagtuturo, di ba? So, ang dami ko nakikita, may loan kasi akong binabayaran pero gustong-gusto ko na umalis sa DepEd. So, alam niyo ba, nung umalis ako sa DepEd, may utang pa akong binabayaran. Pero lift of faith lang talaga. And thank God lang talaga na nagkaroon ako ng opportunity para matakasan ko yung DepEd. Okay? So, kung babalik ba ako sa DepEd, hindi ko alam. Pero feeling ko hindi na. Pero kung babalik ako sa pagtuturo, well, hindi ko naman namimiss yung pagtuturo Kasi ngayon, sa ginagawa ko ngayon, sa industry na ginagawa ko ngayon, nagtuturo pa rin naman ako, nagko-coach pa rin ako, and I'm so passionate about teaching, coaching, so hindi na yung mawawala sa akin. And pero yun, sana maayos ko ng DepEd. Sana makita nila kung bakit maraming mga teachers na umaalis
sa DepEd. Lalo na ngayon, no? Tapos ito pa, no, dagdag ko lang din na yung mga bata ngayon, sobrang ano na nila, sobrang entitled, no? Gusto nila lahat ng bagay sa kanila pabor. Gusto nila pati na mga magulang, no? Alam mo, yung mga magulang na yan, sobrang entitled na din na bawal, alam mo yun, bawal pahirapan yung anak nila. Kailangan ipamper lang ng ipamper, i-baby lang ng i-baby. Which is hindi. No? Sa panahon ngayon, minsan kinakailangan ng top love, di ba? So dati nga, mga teachers natin, puro tough love yung binibigay, pero tumino naman tayo. Ngayon, sa ginagawa nila, dahil in-spoil nila yung mga bata, sobrang, di ba, abusado na nila. Imagine, pumapatay ng teacher, nang bibugbog ng teacher, nang nananaksak ng kapwa estudyante. At yung isa, hindi to college degree. Hindi to, ang pinag-uusapan natin dito, hindi mga college. Ang pinag-uusapan natin dito, mga high school level, senior high, junior high, and even elementary, ganyan din yung ginagawa nila. So, sobrang brutal na. No? At kung dito magagawa ng paraan, nakakatakot para sa mga next generation. Di ba? Ikaw, bata ka pa lang ngayon, pero imagine mo, kung magkakaanak ka, di ba? Parang nakakatakot na mag-anak ngayon kasi sobrang ano na ng mundo, sobrang malupit na yung mundo ngayon. Diba? So, yun lang, chikahan lang tayo ngayon. Alam ko maraming mga naka-leave na mga teachers, no? Kasi baka walang pasok dahil maulan. Yan naman yung masarap pag teacher ka, no? Pag walang pasok ang mga bata, walang pasok si teacher. So, yun. Pero, sa mga gusto mag-resign dyan, no? Mag-resign na kayo, hindi, joke lang. I really hope na magkaroon kayo ng courage, lakas ng loob para makaalis. Kasi ako, hindi rin ako kagad nakaalis. Imagine, 2020 ko pa gusto, 2021, after pandemic, no? Basta after pandemic, gusto ko na talaga mag-resign, pero hindi ko magawa. No? Dahil nga, mahirap ang buhay, maraming mga binabayaran. Pero, sana magkaroon kayo ng courage na makaalis na sa DepEd and maghanap ng ibang opportunities. Guys, sobrang daming opportunity sa paligid, kailangan mo lang hanapin. Lalo na yung trading. Okay? So, kung interesado ka matuto mag-trade, message mo lang ako.